Kamusta? Nako-confuse ka ba kung may gusto rin sa'yo si crush? Lagi siyang nice sa'yo pero parang hindi naman umuusad ang relasyon nyo. Kaya naitatanong mo sa sarili mo, na friend zone ba ako? Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano malalaman kung nasa friend zone ka. Hi, friend zone. Akala mo pareho kayo ng nararamdaman. Akala mo may pag-asa pa. Siyempre hindi naman bawal ang umasa. Wala naman kasi siyang sinasabi. Pero paano mo nga ba malalaman kung talagang hanggang friends lang kayo? Siguraduhin mag-like, mag-comment at mag-subscribe para maging updated sa masasayang talakayan. Narito ang mga senyales. 1. Ano ang mga pinag-uusapan nyo? A. Mga problema niya. Pag may pinagdadaanan siya ay ikaw ang laging tinatawagan niya, personal man o life in general. B. Crush niya. Minsan iisipin mo baka pinagsiselos ka lang niya kaya siya nagkukwento tungkol sa taong gusto niya. Pero kung paulit-ulit niya itong sinasabi sa'yo, tapos may kasamang kilig o spark sa mga mata niya pag nagsasalita, hihingan ka pa niya ng advice. Mas malamang ay nasa friend zone ka. C. Mga dating karelasyon. Ang kanyang mga ex ay laman ng usapan niyo. Ang mga masasaya at malulungkot na pinagdaanan nila o yung mga hinanakit at complaints niya. O di kaya naman ay naluluha pa siya pag nagkukwento, tapos ang nasabi mo na lang ay, kalimutan mo na, you don't deserve that person. Pagkatapos ay sasabihin niya na ayaw na muna niyang pagdaanan ulit yung mga yun. Well, friends nga lang kayo. D. Mga issues sa katawan at iba pang health concerns. Kasama sa usapan niyo ang acne, body hairs, dandruff, period, at iba pang lumps and bumps. Kung komportable kayong pag-usapan ng mga ito, mas malamang na friends lang kayo. 2. Sobrang komportable siyang kasama ka. Walang bahid ng nerbiyos o pagkailang. Masasabi mo talagang hindi siya nahihiya sa'yo. Tumatawa ng malakas, minsan kita pa nga ang ngala-ngala. Walang keme kumain, hindi sinisensor ang sasabihin, at nakikipagkita sa'yo kahit walang makeup o hindi nakaporma. Kayang magbihis o matulog ng naghihilik kahit nandyan ka. Pag ganito siya, barkada talaga ang turing niya sa'yo. 3. Hinahanapan ka ng ibang kadate. Ipinapareha ka sa iba. Itinutukso ka sa kaibigan o kamag-anak. Mararamdaman mo na ipinagtutulakan ka talaga sa iba. Minsan ay siya pang nagpaplano. Para bang sinasabi sa'yo na, huwag ako, hindi tayo talo. 4. Hindi siya sumasama sa'yo kapag kayong dalawa lang. Sa tuwing yayayain mo siyang lumabas ay magsasama ng kaibigan o isasuggest na mag-imbita ng iba para mas masaya. 5. Walang physical contact. Ayaw niyang magbigay ng impression na gusto ka niya. Walang hawakan ng kamay maliban sa high five. Wala yung lingering touch, yung tipong hindi bibitawan agad ang kamay. Walang sagian ng braso o pagdikit ng balikat. Kahit ang pagtabi sa upuan ay iniiwasan niya. 6. May pet name siya sa'yo. Tinatawag ka niyang bro, sis, friend, dude, o yung nickname ng mga kalaro mo sa'yo. Minsan cute, minsan corny, pero never romantic. 7. Walang flirty messages. Ang phone calls ay maikli at direct. At kahit hindi kayo mag-text at magtawagan ng ilang araw ay okay lang sa kanya. Hindi tulad ng pag may secret feelings, pag hindi nag-usap o nagkita ay may konting tampo o inis, di ba? O di kaya may pagka-miss. Pero sa kanya, pag nagkita kayo ulit, no big deal. 8.
Binabalewala o tinatawanan lang ang mga paramdam mo. Minsan ay napapa-ew pa at ginagawang katatawanan. 9. Pareho lang siyang makitungo sa'yo kapag kasama ang ibang tao at kahit pag kayo lang. Pag may nararamdaman siya para sa'yo, malambing siya pag kayo lang at pagkasama ang barkada mo ay medyo nahihiya dahil iniisip niya na baka nagkukwento ka sa kanila. Pero dito, pareho lang kahit meron o walang kasama. At ang panghuli, hindi kanya na ikukwento sa kaibigan o mga kakilala niya. Minsan ay hindi ka pa nga nila kilala at hindi nila alam kung sino ka. Kapag ipinakikilala ka naman ay casual lang at may karugtong pa na barkada ko. O ngayon alam mo na, anong susunod mong gagawin? Siyempre masakit ang ma-friendzone, pero hindi pa katapusan ng mundo. Pwede mo pang lampasan ang zone na ito at baguhin ang isip niya. Pag naguguluhan ka pa rin ay maaari mo namang itanong sa kanya kung may chance ba na i-level up ang relationship nyo. Kung hindi naman ay i-value na lang ang friendship at mag-explore ng ibang romantic possibilities. Tandaan na ang pag-move on sa friendzone ay proseso din. Give yourself time. O, huwag ka nang malungkot. Move on na tayo sa susunod na episode. Hanggang sa muli!